Magandang araw po sa inyong lahat. Nagbabalik ang inyong lingkod. At syempre, ako'y magbabahaging muli konting kaalaman at gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Talakayin po natin sa maigsing sandali itong pinamagatang Secrets of Humility. Secrets of Humility. Gamitin natin ng James chapter 4 verse 6 at saka James chapter 4 verse 10. Ito po sinasabi ng Bible. James 4:6, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So malinaw po, siya'y nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. So napakahalaga nun, kung ikaw pala ay merong katangian na marunong magpakababa, lagi kang may biyaya sa Panginoon. Sabi ng verse 10 ng James chapter 4, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. So doon sa verse 6, nagbibigay siya ng biyaya sa nagpapakumbaba. Sa verse 10 naman, ay itinataas niya, pinopromote niya yung mga nagpapakumbaba. Okay? Ang perfect example po ng humility o salitang pagpapakababa ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Malinaw yan sa Philippians 2 verse 6 to 8 na talagang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, talagang nakitulad sa tao, nagmistulang alipin. Talagang wala nang hihigit pa sa pagpapakababa na ginawa ng Panginoon mula sa langit tungo sa lupa, mula sa pagiging walang kasalanan, naging makasalanan, inako ang lahat ng kasalanan, talagang nayurakan ng kanyang pagkatao, and yet hindi siya nagsalita ng anuman. So grabe ang humility ng Panginoong Hesus. Ngayon, share ko lang po sa inyo sa mabilis na minuto, what are the secrets of humility? What are the secrets of humility? Mabilis lang po ito. Number 1, truly humble people have a clear understanding of their mission and an acceptance of their limitations. Ang isang taong nagpapakababa at makikita mong tunay na may mababang puso, tinatanggap niya yung kanyang limitasyon sapagkat tayo ay limitado lahat bilang mga tao. Hindi tayo superhuman. Hindi natin alam ang lahat, limitado tayo. Ang Diyos lang ang unlimited God. So truly humble people have a clear understanding of their mission and an acceptance of their limitations. Pangalawa, truly humble people always give the credit that belongs to God. Yung taong mapagpakumbaba, marunong talagang magpakababa at hindi niya tinatanggap yung credit na nauukol sa Diyos, aangkinin niya. Okay? Kaya malinaw yung John 3:30. Sabi ni John doon, he must increase, but I must decrease. So kapag ikaw ay mapagpakumbabang tao, hindi mo kinukuha yung gloria, bagkus ibinibigay mo pabalik sa Diyos. Kung may magsabi sa yung napakaganda mo, salamat dahil sa Diyos. Kung may magsabi sa yung napakatalino mo, napakagaling mo, salamat dahil sa Diyos. Kung naka-accomplish ka ng malaking bagay, salamat dahil sa Diyos. Hindi natin inaangkin yung kaluwalhatian na nauukol sa Diyos. Okay? Truly humble people always give the credit that belongs to God. Number 3, a humble person has the vision to see God's hand in another's life and applaud. Pag ikaw ay taong mapagpakumbaba, hindi ka naiinggit kung pinagpala yung kabarkada mo, kaibigan mo, kapwa mananampalataya mo, pumapalakpak ka sa ginawa ng Diyos sa kanila, hindi mo sila sisiraan, hindi ka naiinggit. Yun yung taong marunong magpakababa. Hindi yung iisnabin mo, hindi yung pag-iisipan mo na masama kaya pinagpala, bagkus natutuwa ka, nakita mo'y kamay ng Diyos sa buhay niya. Yun, palatandaan po yan ng isang tao na nagpapakababa. And number 4, last na po ito, pag sinabing what are the secrets of humility, number 4 and last, total dependence upon God. Total dependence upon God. We need to recognize God in everything. Kinakailangan kilalanin mo ang Diyos kaysa maliit na bagay, sa malaking bagay, saan ka man makarating sa buhay mo, ano man ang kinalalagyan mo ngayon,
nasa pedestal ka man ngayon, kilalanin mo ang Diyos. Kaya magwawakas po ako sa isang talata dito sa Secrets of Humility. Alam nyo, ang sabi ng Micah, chapter 6 verse 8 ay ganito: Kanyang ipinakikilala sa iyo o tao kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa ka ng may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Yung last phrase po sabi, at lumakad ka na may kababaan na kasama ng iyong Diyos, to walk humbly with thy God. Yun po dapat ang makita sa isang mananampalataya, na habang tayo'y pinagpapala, nagtatagumpay, lalo tayong nagpapakababa. So God bless you po. I hope may napulot kayong maigsing mensahe. Ito po ang inyong lingkod, ang Pekeng Kano.